ibig sabihin, talunan. Diba? Kaya laging sinasabi po ng ating Panginoon, no? Fight the good fight of faith. Dahil yun po plano ng Diyos sa atin. Ipagkaloob sa atin yung tunay nating pananampalataya upang mapagtagumpayan po natin ang kaaway po natin, mga kapatid. Okay? So, tayo na po dudulog sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. May I request to please stand. And I want to invite you to please open your Bible with me in 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verse 7. Second Timothy chapter 4 verse 7. So kung nakita niyo na po, say amen. Amen. Okay, maraming salamat po. Ang inyong pong kapangyarihan at ang inyong kapanalan ang siyang maihayag sa inyong pong mga anak. Gamitin niyo po akong instrumento lamang at hindi po may pagmalaki ang aking sarili. Salamat po, Ama. Kayo po ang maghari sa aming kalagitnaan sa oras pong ito. Pinabalik namin ang kapurihan po sa inyo ang latito aming hiling sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Fight the good fight of faith. Hindi po sinabing fight of faith. Sinabi fight the good fight of faith. May iba yung pakikibaka sa mabuting pakikibaka. Mayroon kasing pakikibaka na lumilihis ka na sa kalooban ng Diyos. Okay? Mayroon pakikibaka na nasa peligro or danger na ang buhay mo. So, ito, binibigyan tayo ng Diyos ng ideya o plano kung paano tayo makikibaka. Okay? Kaya sinabi diyan sa ating pong pag-aaral, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Alam natin mga kapatid, ang pakikibaka, hindi po ito magkakaroon ng pakikibaka kung wala pong kaaway. Amen? Hindi tayo pwede makikipagdigma kung wala po tayong kaaway. At alam naman po natin mga kapatid, ang ating kaaway, sabi nga ng Colossians chapter 1, excuse me, verse number 15 and 16. May request to Sister Janet. Ramay pakibasa po yung verse number 15. Colossians pa to? Opo. Colossians chapter 1, verse 15 and 16. Okay po. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? For by him we are all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and through him. Amen. We know Christ is our great creator. We know that. Pero alam natin mga kapatid, there is a principalities, there is a powers, there is a dominion mga kapatid. Over the earth mga kapatid. Lahat po yan nilikha ng Diyos. Masa himpapawid o sa ilalim man ng lupa. Mga visibles, mga hindi nakikita, mga hindi nakikita. Visible and invisible things. Lahat po yan, nilikha ng Diyos. Pero dahil po, nagkasala po ang kaaway ng Diyos, walang iba si Satanas. Lahat po yan, 1/3 ng mga anghel, sumunod po kay Satanas. Yan po ay mga kaaway natin. Yan po ang mga kaaway natin mga kapatid. Kaya, ang challenge po ni Apostol Pablo sa atin, I have fought a good fight. I have finished my course. Mahirap po magtapos ng kursong tinatahak mo. There is a struggle. Nariyan po ang mga balakid. Nariyan po ang mga hindrances. Hindi mo makukomplete mga kapatid.
ang iyong takbuhin bilang isang mananampalataya. Pero dahil sa pananampalataya, taglay po natin ang katagumpayan. Amen? Taglay po natin ang katagumpayan sapagkat nariyan ang Diyos ipinagkaloob sa atin, panatilihin natin at ingatan natin ang pananampalataya na mayroon po tayo sa Kanya. Para mapagtagumpayan po natin yung mga kurso, yung mga takbuhin, yung mga provision na inilaan ng Diyos para sa atin. Kaya po, ang sabi po ni Apostol Pablo, sa verse number 1 ay 1 Timothy chapter 4 pala. I'm sorry. 1 Timothy chapter 4, sabi ni Apostol Pablo, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, ito na po yung kahuli-huliang panahon. Inihayag po yan, itinuro po sa atin ng banal na Espiritu, ito na po yung kahuli-huliang panahon. This is the last days. The perilous time shall come. Sabi niya that in the latter times, some shall depart from the faith. Bakit kaya nagsihiwalay na sila, nagsilayo na sila sa tunay nilang pananampalataya sa Diyos, sapagkat mayroon pong apostasiya, inilaan po ang kaaway natin. Mayroon pong mga maling doktrina, inilaan po ang kaaway natin. Nariyan po ang mga evil spirits. Nariyan po ang mga seducers of this world. Sabi ko dyan, some shall depart from the faith. Yan ang tanong ko sa inyo eh. Isa ka ba? Isa ka ba? Isa ka ba ang Kristiyano na lumayo sa iyong tunay na pananampalataya? Hayaan mo ba na ikaw bilang isang Kristiyano matapat at naglilingkod sa Diyos sa darating na mga panahon? Isa ka ba sa lumayo na sa tunay na pananampalataya mo sa Diyos? Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, seeking whom he may devour. Mga kapatid, alam natin, napakahirap po makikibaka. Pero, ang pakikibaka natin ay mabuting pakikibaka. Sapagkat, binibigyan tayo ng Panginoon ng katwiran, goodness, para gawin po natin ang tunay na pakikibaka. Mga kapatid. Anong dahilan? Bakit tayo nakikibaka? Yun ang tanong natin ngayon. Kasi sa Apostol Pablo, handa na po siya. Handa na po sa Apostol Pablo, sabi nga sa verse 6, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. No? Malapit na po siyang pugutan ng ulo po dito, mga kapatid. Napakahirap para sa kalagayan niya, mga kapatid. Pero pinatunayan niya sa kanyang huling testimonya, malagutan man ako ng hininga, maputulan man ako ng ulo, natapos ko ang aking takbuhin. Natapos ko ang aking kursong nilaan para sa akin. Alam niyo po, mga kapatid, ito na po ang dapat natin pong isa lang alam. Na sa huling panahong ito na po ang pinakahuli din nating patutuo sa Diyos. Halimbawa, humantong tayo sa ganyan, mga kapatid. Maaaring darating na sa atin yung tinatawag na kamatayan. Dahil sa matinding mga persecution, matinding paghahari nitong si Antichrist, mga kapatid. Ano po ang mga huling testimonya na ipagkaloob mo ngayon? Yan. Para kay Apostol Pablo, ito ang kanyang huling testimonya. Sabi diyan, I have fought a good fight. I have fought a good fight. Habang pinupugutan ng ulo sa Apostol Pablo siguro, kung bibigyan pa siya ng hininga yung ulo nun, masasabi niya pa, I have fought a good fight.
Parang si Stephen, naalala niya tuloy si Stephen mga kapatid, habang binabato si Stephen, si Deacon Stephen, tapos habang paluhod na si Stephen hanggang dami na siyang tama ng mga bato sa katawan niya, no? Hanggang sa mamatay siya. Stephen, nakikita niya at nasabi niya, I have fought a good fight. Mga kapatid, sa gitna ng pandemyang ito, which is COVID-19, masasabi ba natin, I have fought a good fight? I have fought a good fight. Isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo nakikibaka. We have fighting because we have faith. Amen? Isa yan sa mga dahilan kung bakit nakikibaka tayo dahil mayroon tayong pananampalataya. Baliwala yung faith natin dati. Baliwala yung pakikibaka natin sapagkat hindi naman tunay na pananampalataya mayroon tayo. Kaya ito po ay nilaan ng Diyos para sa atin. Sabi niya, I have kept the faith. Binigyan tayo ng idea ng Panginoon na dapat natin ingatan yung pananampalataya mayroon tayo sapagkat dito nakasalalay ang tagumpay natin, dito nakasalalay ang ating eternal life, dito nakasalalay ang ating mga rewards, dito nakasalalay ang ating eternal security. Kaya mga kapatid, anong dahilan kung bakit ka nakikibaka? Ang pinaka-reason niyan dahil may pananampalataya ka. Diba? We have fighting because we have faith in God. Kaya nga sinabi dyan, I have fought a good fight. No? Hindi mo mapagtagumpayan ang pakikibaka mo sa iyong espiritual na kalagayan kung wala kang tunay na pananampalataya sa Diyos. Bali, wala lahat yan. Kaya bago po natin gawin yung mga bagay patungkol sa Diyos at gawin yung mga bagay patungkol sa kaaway natin, isipin natin mabuti, mayroon po ba akong pananampalataya? Mayroon po ba akong pananampalataya? Kasi kung wala po yan mga kapatid, bali wala lahat po yan. Tatawanan po tayo ng ating kaaway. Pagtatawanan po tayo ng ating kaaway. At hindi na po tayo excuse Brother Alan. Hindi ba kita mutusan, kapatid? Okay? So yan po mga kapatid, ano? Alam niyo po, mahirap makikibaka. Mahirap po, mga kapatid. Kung hindi ka handa. Kailangan sa pakikibaka, mahalaga yung paghahanda. Yung tinatawag na preparation. Kasi ang kaaway po natin, naghahanda po yan, mga kapatid. Tapos tayo hindi naghahanda. Kakaiba po yun. Ibig sabihin, nagmamalaki tayo sa ating sarili na kaya natin siyang talunin. Isipin niyo po siya, hindi natutulog. Araw at gabi. Ibig sabihin po yan, pinaghandaan po niya tayo, mga kapatid, mga minamahal. At kapag mayroon po siyang puwang sa ating buhay, doon po siya atake, doon po siya papasok at i-distract yung faith natin. Ano? Yan po, dapat nating ingatan. Dapat may paghahanda po tayo sa pakikibaka. Dahil iniingatan nga natin yung ating pananampalataya. Kung wala po tayong paghahanda mga kapatid, pwede pong masira yung faith po natin. At magamit po ng kaaway yung tunay nating sandata. Alam niyo po, bakit mayroon ako napanood na isang history patungkol po sa digmaan, mga kapatid. Kung bakit natalo po yung kalaban, ito yung Cambodian saka Americans, no? Ay natalo po yung mga Americans, no? Doon sa digmaan na yun. Dahil po ginamit ng mga Cambodians yung mga armas ng mga Americans na iniwan nila doon sa field na yun. Okay? So, ibig sabihin po niya mga kapatid, pinakinabangan po ng mga kalaban yung armas ng mga Amerikano.
Hindi dapat gamitin yan. No? Minsan nangyari yan sa mga kapulisan natin. Kaya gano'n na lamang ang pag-iingat ng mga kapulisan natin, mga kasundaluhan natin, na makuha ng mga Abu Sayyaf, makuha ng mga NPA, yung mga armas na nasa gobyerno. Kasi pwede nilang gamitin yon laban din sa kanila para matalo sila. Parang ganyan din po tayo mga kapatid. Pag hindi tayo naging maingat at hindi tayo naging naghanda mga kapatid, yung sekreto nating sandata, which is faith, yan para pabagsakin tayo, mga kapatid. Kaya ingatan natin yung sekretong weapon natin, yung secret weapon natin, na hindi malaman ng kaawayan, na hindi ma-detect ng kaaway, para hindi niya magamit, para talunin tayo o babagsakin po tayo. Kaya mahalaga ang preparasyon. Pangalawa, patience. Patience. Mga kapatid, alam natin, ang digmaan natin sa espiritual, hindi nagtatapos yan sa isang araw. Hanggang sa pagbabalik ni Kristo yan. Kaya nyo kaya magkaroon ng long suffering sa pakikipagdigma? Yung iba na warshock na dahil sa tindi ng mga digmaan, parang hindi na nagtatapos. Gusto nila makauwi na sila sa kanilang mga pamilya, gusto nila makauwi na sila sa mga barracks nila, gusto nila magpahinga na sila. Hindi pa tapos ang laban eh. Anong gagawin anong sasabihin ng chief executive mo, di kaya commander mo? Ba't ka umuwi dito? Nandun pa yung mga kasama mo, nakipaglaban pa doon, nakipagdigma pa ron. Pag ikaw ay umuwi sa barracks mo, patunay lamang na duwag ka. Amen? Amen. Duwag. Duwag harapin ang mga kalaban. Kaya mahalaga sa ating mga kapatid, sa ating pakikipagdigma, yung tinatawag na patience. Halimbawa, bigyan ko kayo ng ideya. Bungangira si misis mo. Si mister mo, bungangira. Hindi talaga titigil yan hanggang sa matapos ang buong maghapon. Kabunganga. Anong gagawin mo ngayon? Patience. Alam nyo, pag mayroon tayong ganyan, titigil na rin yan eh. Patience lang yan, patience lang. Titigil na rin yan eh. Diba? Mr. May? Tumigil naman. Titigil na rin yun. Ganun lang naman sikreto dyan eh. No? Alam natin na ang mga kaaway natin, minuto, oras-oras, dinidistort tayo. Hindi niya tayo pinapatulog. Kaya tingnan may mga Kristyano, luwa yung mata. Hindi nakakatulog yan eh. Overstress. Alala ko tuloy si Bitoy. Yung mata niya. Nagkakaroon na yung mga mata, namumula na sa sobrang puyat. Makikita natin dyan patience, mahalaga sa atin dyan mga kapatid. No? Patience. Hindi lang preparation, patience, at makikita rin natin dyan yung tinatawag na purposes. No? Alam niyo po, ang mga sundalo, I remember, yung mga sundalo, mayroon akong cousin na sundalo. Sabi ko, bakit ka nagtsatsaga dyan sa Mindanao? Dahil matindi mga kalaban dyan. Sabi niya, gusto daw nila mayroon silang kaaway na mapapatay. Medyo mahirap na gusto nila na mayroon silang digmahan. Gusto na mayroon silang encounter sa iba't ibang mga lugar. Bakit? Tumataas kasi ang posisyon mo. Nag-i-increase yung mga posisyon nila. Halimbawa, yung mga ranking nila. Hindi lang nag-schooling sila. Pagbalik sa para sila, nag-exam sila, nag-schooling sila. Kundi nakakatulong din yung mga
pag-rescue nila sa mga tao na nasa kagipitan, o di kaya maaaring may mga drug pusher dyan na patayin nila, mga ganon. Tumataas yung mga ranggo nila, yung mga posisyon nila. Alam niyo po mga kapatid, ang layunin po ng Diyos sa atin kung bakit inallowed sa atin yung pakikibaka. Kasi mayroon siyang layunin sa atin. Sabi niya sa verse 18, niyo po henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. Kaya pag na-accomplish nila yung mga laban po nila, lalo yung mga kapulisan, maring nakapag-rate sila ng limpak-limpak ng mga droga dyan, o mga salapi dyan, nakikita dyan. No? Sino po ang matuwa kundi si President Duterte? Diba? Kundi kaya yung chief of police nilang si Cascolan. No? Ganun po yan mga kapatid. Ganun din po sa atin. Ang nabibigyan po natin ng kasiyahan o kagalakan para mapagtagumpayan po natin yung pakikibaka natin sa kadiliman, yung pakikibaka po natin sa mga hindi natin nakikitang mga kalaban, mga kapatid, walang iba ang ating Diyos. Is no other than the Lord Jesus Christ. Is the righteous judge. Siya ngayon magbibigay sa atin ng gantimpala. Siya ngayon magbibigay sa atin ng mga promosyon. Amen? Na kung saan dati kang tagalinis ng CR. Ngayon, tagalinis ka pa rin ng CR. Hindi po, mga kapatid. Alam niyo po, sa totoo lang, I remember nung ako ay worker pa sa church. Hindi ko siya pinagmalaki sarili ko. Naalala ko lang sitwasyon ko. Katakot-takot na hirap talaga. Lalo nagkaroon po ng problema ang Calvary nun. Grabe talaga yung pero sa loob ng isang araw, minsan lang kami nakakain. Tapos pupunta ka pa ng Bible study, mangarap ka ng salita ng Diyos, walang laman yung tiyan mo. Oo, grabe nun. Tapos patrabahuin pa kami sa church, no? Alam niyo po sa totoo lang, honestly speaking, 100 pesos lang ang support ko noon. 100 pesos lang ang support ko noon. At alam niyo po kung sino nagbibigay ng support na yan? Si Pastor Nelson Lorenzo pa. Hindi ako pinabayaan ni Pastor Pastor Nelson Lorenzo. Sa 100 pesos a week. Pumupunta kami ng Bible school. A week? A week, 100? 100 pesos. Kaya kasya sa iyo, Brad? Hindi. Kaya pag pumupunta kami sa bahay nila, Sister Miriam, doon ako pinapakain ni Pastor Nelson. Kasi wala kaming pambili ng pagkain eh. Galing kami ng Bible school. Kaluukan pa. Tatravel pa kami, gutom na kami. Alam na. Tapos pag punta namin sa bahay ni Pastor Nelson, sasalubungin ka ng tatay niya. Sasabihin ng tatay, kumukha ko na po. Ganyan busis ng tatay ni Pastor Nelson, parang base na base. Kumukha ko na po. Natawa ako dun eh. No? Kaya natatawa lang Sister Miriam sa attitude ng tatay niya nun eh. Pero Sister Miriam, no, talagang mabait din niya, mga kapatid, no? Nilulutuan kami ng pagkain niya, tapos pagkatapos ng pagkain niya, punta na kami sa mga gawain, mga Bible study. Yun, hirap maging worker. Totoo talaga. Linis ka ng CR, linis ka ng mga dumi, mga naiwang mga dumi dyan sa bowl na yan. Kinakamay ko yan, mga kapatid. Niwala kayo sa hindi. Hanggang ngayon, kinakamay ko pa rin yung mga dumi dyan sa may CR. Bakit? Natuto ako eh. Oo. Bakit? Hindi naman marumi yan kapag nilinis mo na yan eh. Diba? Oo. Alam niyo po ba sa CR ng Calvary? Diyan, sa church nila? Kahit inumin mo yung tubig doon sa bag, malinis eh. Hindi dugyot. Oo. Kasi yung dating pastor na yun, pag nakita yung ganyan na kunting dumi lang, dadali ka na sa office ngayon, papansilan ka. Buti nga si Pastor Carl ngayon, medyo mabait eh.
Yung dati namin pastor. Mabait din yun si Pastor Barira. No? Kaya lang talaga mabait. So, yan ang karanasan ko naging worker ako. 1996 po yun. October 6, 1996 ako na-save. Tandaan niyo po yan. October 6, 1996 ako na-save. Sipin niyo po yan, mga kapatid. Tinawag ako ng Panginoon. April 14, 1997. 98 sa camp. So, mahirap po maging worker, mga kapatid. Hindi ko akalain maging pastor ako eh. Hindi ko akalain. Wala sa plano ko maging pastor ako, sa totoo lang, mga kapatid. Ang plano ko noon, magiging supporter lang ako ng pastor. Kaya gusto ko, sunod-sunuran ako. Kasi sinabi ko na kay Pastor Nelson, ayaw ko talaga maging pastor. Gusto ko, supporter lang ako sa iyo. Support lang ako sa iyo. Pero hindi ko akalain na tawagin ka ng Panginoon sa ganun. Mga kapatid, makikita natin dyan, pag iningatan mo yung pananampalataya mo, kasi mayroon kang layunin, mayroon kang purpose. Kung bakit mo ginagawa ito, bakit ka nakikibaka, bakit may iningatan yung pananampalataya mo, sapagkat sa darating na mga panahon na harap po tayo sa Judgment Day, harap po tayo sa Great Day of God, mga kapatid. Ano masasabi natin sa ating Panginoon? Masasabi ba ng Panginoon sa atin, well done, thou good and faithful servant? Mga kapatid. Kaya, sabi ko, tiis-tiis ako, tsaga-tsaga ako. Kaya yung construction na yan, alam ko yan. Alam kong ganyan, paano ko gagawin yan. Pagpipintura, kasi nagpipintura ako sa Calvary. Di ba? Yung pag-asintada na yan, pag-ukay na yan, alam ko yan, Brad. Bakit? Inukay ko yung baptist tray ng Calvary. Ako nag-ukay niyan eh. Tapos pagdating ni Pastor ni Deacon Mar, sana ba si Jomar dito? Si Brother Jomar. Nandun na pala ako nakahiga sa may sa may baptistry. Para akong nalibing doon. Tapos, hintay yung baptistry. Doon ako natutulog. Malamig kasi doon. Alam ko yan, baptistry dyan sa Calvary. Kaya kami nag-ukay dyan. Alam ko yung mga kanyan, saan nakalinya yung mga tubo dyan. No? Saan yung mga drainage dyan. No? Kaya, mga kapatid, no, sakripisyo lang talaga, tiis lang. Kasi may layunin ka. Hindi para, alam niyo po ito lang. Hindi ka naman ipopromote ng Diyos kung wala kang ginagawa. Yan lang naman yan eh. Hindi ka ipopromote. Kaya yung iba mga empleyado sa gobyerno, nagnanais silang i-promote sila ng ating Pangulo o tataas yung kanilang position. Si Pangulong Duterte pa rin ang nakakalam kung ano yung mga ginagawa nila eh. Kung ito ay korupsyon o ito ay may anomalya, si Pangulong Duterte pa rin. So ganun din sa atin. Ganun din po sa atin, mga kapatid. Ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng gantimpala. Dahil mayroon po tayong layunin na sa pagharap po natin sa hukuman o sa dambana ng hukuman ng Panginoon ay may pagkaloob sa atin yung inaasam-asam po nating promotion. Kaya makikita natin dyan, no? Isa yan sa mga dahilan kung bakit tayo nakikibaka. Dahil sa ating pananampalataya. We have fighting because we have faith in God. Number 2, we have fighting because we have flesh. We have flesh. Tandaan po natin, mga kapatid, wala pa tayo sa perfect nature ng buhay natin. Okay? Nandito pa tayo sa makasalanang laman na ito. No? Hindi natin kayang pigilan itong makasalanang laman na ito. Bakit? May naghahari po rito. May naghahari po dyan. Kapag pinag-usapan ang laman, mga kapatid, may naghahari.
yung Diyos ng kadiliman? Malamang, si Goliath. Si Goliath yan. So alam natin mga kapatid, may mga Kristiyanong talunan at may mga Kristiyanong nagtatagumpay. May mga Kristiyanong spiritual at may mga Kristiyanong karnal. Kaya bilang ikaw ay nakikibaka, mga kapatid, isipin natin mabuti, no? Na kapag patuloy nating pinapakain yung laman po natin, matatalo yan. Tingnan niyo po, para ma-identify natin kung anong nangyari yan. Kasi spiritual battle po ito mga kapatid. Galatians. Tingnan natin basahin ni Sister Mary Ann. Galatians chapter 5 verse number 16 and 17. This is I say, walk in God's spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one of the other, so that we cannot do the things that we will. Yan. Sabi sa verse 19, now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies, envyings, murders, drunkenness, revilings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Yan po mga kapatid, ang gawa ng laman. Ang gawa ng Banal Espiritu sa verse number 22. Bunga ng Banal Espiritu. Kaya nagdidigmaan po yan mga kapatid. Ang tawag po dyan ay spiritual warfare. No? Na kung saan ang bawat Kristiyanong naglalakad sa sanlibutan ito, kinakailangan may kasama po siyang naglalakad. Walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Kasi kapag hindi mo kasama si Jesus Christ sa paglalakad mo, nakita mo ngayon yung picture na nakahubad doon sa may sa EDSA. Kaya kung bakit natatraffic ang EDSA. Bakit? Kasi panay tingin ang mga driver doon sa malaswang, babasa yung malaswang picture doon sa may EDSA. Billboard. Diba? So nag-aaway po yan mga kapatid. Ganon din po sa mga gadget po natin. Pag nagbukas ka ng internet mo, no, may pumasok dito sa utak mo, kailangan mag-journey ako. No? Habang naglalakbay ka, hindi mo na malayan, darating na pala sa iyo yung hindi mo inaakalang darating sa iyo, yung pornografiya. Kaya ang laman ngayon ng kumikilos mga kapatid, stop. Basahin mo ngayon yung apps mo. Yung Bible mo ngayon sa apps. Buksan mo yung Bible mo. No? Mapagtagumpayan po natin yan. No? Kaya marami pong natatalo at marami pong nananalo din sa spiritual na kalagayan o pakikipagdigma. Sabi niya sa verse 16, this I say then, walk in the Spirit. Alam natin mga kapatid, kapag spiritual life po tayo mga kapatid, ano sabi nga ng Ephesians chapter 4, verse number 1? Therefore, the prisoner of the Lord beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith ye are
oath. With all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another. Yan po mga kapatid, ang gawa ng Espiritu. Kapag umiiral sa atin ang pagkilos ng banal na Espiritu, pero kapag umiiral ang gawa ng laman mga kapatid, nasabi po dyan sa verse number 17, for the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. So naghihilaan yan sila. Halika dito, Brad. Dito ka nga. Tingnan kita yung illustration. Wala tayong lobby dyan. Okay. Tingnan natin kung malakas ka. Sige na. Dito yung pa natin ha. Pagitan natin dyan ha. Huwag kang nalagpas yan. Huwag magpas ka dyan. Okay. Kaya mo. Sige. 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 Nagpapahila. Alam niyo po, may mga ganyan. Ayaw makipagdigma. Kasi hirap na sila eh. Gusto na lang nila, ihilain na lang sila. Nagpapadala din. Kapag nadala ka, tapos kang bata ka. Pero kung makikipagdigma ka, kapag makikipaghilaan ka talaga, hindi mangyayari yun. Talaga mananalo ka. Bakit? Mayroon, bagamat may struggle mga kapatid, pero matatalo mo siya. So dito po, sabi dyan, for the flesh lusted against, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other. Kaya po, makikipagdigmaan talaga yan. Ano po, hindi po talaga magkasundo yan mga kapatid. Sabi ng Spirit. Sunday morning na, Jomar, pumunta ka na sa simbahan. Sabi ng flesh. Jomar, huwag ka munang gumising. Malamig ang panahon ngayon. Maulan. Sabi ng flesh, Jomar, may sabong mamaya. Pumunta ka. Sabi ng Espiritu, Jomar, may prayer meeting mamaya. Pumunta ka. May merienda. O diba, pinasundan pa ng merienda? Diba? Pupunta ako kasi may merienda. Pero hindi siya pumunta dahil sa merienda. Pumunta siya dahil may merienda. Hindi siya pumunta dahil gusto niyang matuto siya sa salita ng Diyos, makapagpanalangin siya. Ganun po yan mga kapatid. Contrary. Nangyayari po ba yan sa inyo? Nangyayari po talaga yan, tama po ba? Nangyayari po ba talaga? Nangyayari yan. Lalo kapag hindi kayo naligo. Nangyayari yan. Mangangamoy talaga. Mangangamoy. Okay, so yan makikita natin, no? Napakahirap kalabanin ng laman mga kapatid. Pero ang challenge po ng writer po dito, sabi diyan, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ibig sabihin, wasakin mo yan. Wasakin mo. Diba, kumakalap na yung bituka mo. Nakakita ka ng masarap na pagkain. Tiisin mo yan. Maaari, i-fasting mo yan. Pag-fasting ka. Kasi kailangan mo labanan yan. Para hindi po matupad yung kalooban ng laman. Ano po? Kasi napakarami po talagang ibabato sa atin ng kaaway. Ano po? Iniisa-isa po dyan mga kapatid. Nariyan ang buwa ng laman. Verse 19 hanggang verse number 21. Nariyan po yan. Hindi po natin alam. Baka isa po dyan sa mga ginagawa po natin. At kapag ganyan po daw ang ginagawa po natin, ang assurance po ni God sa atin yan, sabi dyan, shall not inherit the kingdom of God. Kristyano ka na, pastor, ginagawa ko pa rin yan, pero kristyano na ako. Paano yan, pastor? Hindi na ako makapunta ng langit. Pupunta ka ng langit. Pupunta ka pa rin ng langit, kahit kristyano ka na, kahit gumagawa ka ng ganyan, pupunta ka ng langit. Kaya lang, paparusahan ka ni God. Tatanggalan ka ni God ng business. Lumalaki business mo ngayon, palubuin ni God yan. Halimbawa, ayan,